Welcome back po sa aking YouTube channel mga ka-IDF. So ngayon po ay may panibagong tutorial tayo ngayon. So pasensya na po kasi medyo matagal na po tayo na hindi naka-upload ng tutorial. Kasi medyo busy tayo sa trail, no? Sa trail muna ako nag-focus. Kaya hindi ako nakapag-upload. So ngayon lang tayo naka-upload ulit. Okay? So ngayon mayroon na XRM dito, 110 ito. Ayan. So ang problema niya ay biglang na mamatay yung yung makina. Kaya pinaayos niya to sa iba at biglang namatay, no? Akala niya ay carb yung problema kasi nag-flooded din or nag-overflow. Dito nag-overflow to. Pero ngayon hindi siya nag-overflow kasi wala po itong gas, no? So hindi muna natin nilagyan. At medyo matagal po itong nakatambay, no? Kasi simula nung hindi na siya mag-start o hindi na andar ay naka-standby to, no? Hindi muna niya ginamit. Okay. So ngayon ang nakita ko ditong problema, bale ito po yung CDI na original niya. Ayan. Kulay itim ang kaniyang socket. Ayan. Okay. So ito po yung tinanggal. So nakalagay na yan dito sa kaniyang U-box. Nakita ko pag bukas ko ng kaniyang upuan. At ini-start ko siya o kickstart at wala akong naramdaman, walang kuryente doon sa kaniyang ignition coil o sa may bandang spark plug dito. So walang lumalabas na kuryente dito. Tinapat ko siya dito, distansya ng kaunti. Ayan, at kinick-start ko siya pero walang lumalabas na kuryente. So sine-check yung kaniyang function galing sa stator. Dito ay okay naman yung kaniyang kuryente galing sa stator. At na-test ko na rin itong kaniyang pulser, no? So anyway, ang pulser po ay hindi po pwede natin na i-test o mag-test kayo ng pulser tapos gagamitan mo ng DIY na test light o kaya test light na may mga test light na mabibili nyo. Hindi yan pwede i-test dito. Okay? Gagana to siya kapag ang gagamitin mo na pang test dito ay yung bulb sa halimbawa nito, itong sa lighter. Ito tatanggalan nito ng itong kaniyang bulb, at yung positive at saka negative ay pwede nyo na i-test dito. Ikakabit nyo lang yung positive dito at yung negative or ground dito itapat sa ground. Ayan, or dito sa body. Iilaw yan kapag i-crank mo o i-kickstart, iilaw yan. Basta ito ang gagamitin nyo na test light. Wag yung yung mga test light na pang signal light dito. Hindi yan gagana mga ka-ADF. Okay? At pangalawa ay itong kanyang yellow kapag walang kuryente. Itong kanyang inyong mga dito stator walang lumalabas. I-test niyo itong dalawa. No, ito may kulay yellow at saka white. So tatanggalan niyo yan. Tapos idikit niyo yung dalawa. Huwag niyo idikit dito sa body. Ito kasi ay ang output nito ay AC, no? AC output po ito. So hindi po ito iilaw sa inyong mga test light. Okay? So malalaman mo na goods pa ito kung idikit niyo itong dalawa. Huwag niyo idikit, no? Itapat-tapat niyo lang habang naka kickstart. So makikita nyo may mag-spark yan dito, itong dalawa mag-spark yan. So ibig sabihin ay okay lang yan, no? Goods pa ang function na yung stator. Pero yung ibang motor may may primary type, yung black na may guhit na yellow or red, no? So ibig sabihin ay naka primary type yung stator, no? Kagaya ng mga TMX or TC, mga Rossi, no? 150, 125. Po yan? Primary type po yan. Pag nasira yung primary type ay pwede niyo i-convert ng 4 pins CDI.
no? Ito na ang kunan nyo ng function. Okay, so tatanggalan nyo na yung primary kasi sira na yung primary, no? So kapag marunong kayo mag-convert ay mas maganda. Okay, so ngayon balik tayo dito sa ating topic, no? So ito po, nakita ko pinalitan po pala ito, no? Pinalitan itong original niya. Dito na yan sa U-box nakalagay. At ang nakakabit dyan ay itong replacement CDI, no? So hindi ko alam anong brand ito, walang brand. Minsan may KRX ito, minsan may Makoto. Ito po ay hindi ko alam kung anong CDI ito, no? Pang XRM din. Okay, pang XRM yan. Nasa gilid yung kaniyang socket. Yung ibang 4 pins pang pwede rin yun. Yung nasa gitna na socket, okay lang yun. Pero may kaibahan dito sa positive at sa negative, baliktad yan. Okay, so ito po ay pinalitan. Kaso ang problema dito mga ka-EDF, kasi yung wirings niya ay baliktad, no? Kasi ang function kasi nito ay, halimbawa sa mga common na 4 pins CDI ay dito yung positive at dito yung negative or ground. Ito naman ay baliktad kasi dito yung positive niya at ito yung ground. Pero gagana din ito kahit baliktad, pero hindi magtagal. Kaya ang nangyari dito, hindi ko alam kung bakit nabaliktad itong wire nito. Baka naman kinalas to or tinanggal, tapos pagbalik ay hindi na naayos o hindi na nabahig. Kaya nabaliktad yung kanyang positive ay nandito na sa dito na side, no? Okay, so ulitin ko, yung ibang 4 pins nandito sa gitna ang socket, ay dito po talaga ang positive at dito ang negative. Hindi pwede magkabaliktad. Pero sa mga ganitong type ay pwede ito magkabaliktad. Kasi dito ang positive at saka dito ang yung negative niya, no? Pero kung magkabaliktad yan ay pwede rin yan, pero hindi magtagal, no? Papalya din yung motor nyo. Kaya ang nangyari, ito ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung sinong nagawa nito. So binalik ko sa normal yung kanyang function. Okay, so ito, ayan. Okay, so kanina itong red ay nandito, no? At itong green ay dito. So baliktad yon. Pero gagana pa rin to mga ka-EDF, no? Ulitin ko, gagana talaga kapag mga ganitong type na CDI pang XRM. Gagana talaga yan, pero hindi magtagal, no? So kaya siguro pinalitan ng iba na CDI, pero hindi naman to sira. Wala namang sira dito. Okay lang naman pala, no? Binaliktad ko lang yung wire niya, binalik ko sa standard, no? So gagana na rin siya. Gagana na siya ulit. So ipapakita ko lang to sa may-ari. Shoutout para kay Boss Edwin Sarita from Pambukad, Valencia, Negros Oriental. Okay, so kanya to. So okay na siya. So na-test ko na to, ay lumalabas na yung kuryente niya dito sa split fire or ignition coil. Ayan, so i-test natin, no? So hindi ko to i-cut. Hindi ko lang to i-cut mga ka-EDF, no? Okay, so anyway, ang battery po nito ay sira na. Kasi hindi niya namalayan na sira na pala ang kaniyang fuse, o hindi nag-function ng maayos, kaya hindi nag-start o hindi na i-charge yung kaniyang battery. Yeah, yan, nasira. Okay, so ikrang natin. Yan na. Ayun. Yan. Yan. Okay. So okay na. So binalik ko lang yung CDI na nakalagay na dito sa kanyang U-box. No? So ito, ipapakita ko to sa kanya na ito ang nilagay dito at baliktad yung kanyang wire para malaman din niya, no? Kasi dinala lang to dito sa bahay, itong motor na to. Kasi sabi niya hindi daw andar kasi nag-flooded or nag-overflow. Pero wala pala dito yung problema. Pero lilinisan ko pa rin to kasi sabi nga niya na nag-overflow. Kaya kailangan nating linisan yan. Pero mamaya na yan.
Okay, so ulitin ko mga ka-EDF, no. Sa mga ganitong klaseng CDI ay pwede itong magkabaliktad. Ang standard nito o ang kanyang wirings dito ay dito yung positive at saka dito yung negative, no. Pero sa mga 4 pins nga nasa gitna ang sakit ay ang positive talaga dyan ay dito kapag yung nasa gitna na sakit, no, yung pang convert ng 4 pins CDI. Okay, pero ito dito yung positive at saka ito yung ground, pero binaliktad. Kaya nga binaliktad ito, dito yung positive at dito yung negative. So gagana din naman siya, pero hindi talaga magtagal. Okay, so ibalik lang natin sa kanyang original, no. Okay, so maraming salamat sa panonood. Okay.